Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang tagal kong hindi nag-a-upload kung ano yung kamusta na ako dito. So ano nga ba or kamusta na nga ba ako bilang ah, for good. Ayan. So domestic helper dati sa Hong Kong. So nag-decide ako na mag-break ng contract and manirahan na lang dito sa amin for good na, charis. Ayan, so ang plano talaga is pupunta ako ng Amerika. So, ang inaantay ko na lang is yung ano ng embassy para makaalis ako. And for now, dito ako sa Negros Occidental kung saan nakatira yung parents ko or saan talaga kami nakatira. So, ang trabaho ko dito ngayon is pagkagising ko sa umaga, magkape and then magbukas ng tindahan. Meron kaming maliit na sari-sari store. And then pagkatapos is maglinis ako or magwalis ng paligid and then magdilig ako ng mga pananim ko na mga gulay. Oh my God, yung English ko hindi ko na alam kung matino pa ba. So, magdidilig ako ng gulay or sometimes nandun ako sa kabilang lupa namin and nagdadamo ako sa maisa namin. And kanina, pumunta ako ng bundok kasi nanguha ako ng kahoy na panggatong. Oh my God, yung Tagalog ko, nakaka-abnormal na. And alam nyo guys, yung pag for good ko is matino siya or ano ba, malaki yung impact sa akin. Hindi na ako problemado ngayon, hindi ako nai-stress araw-araw. Okay lang na nagtatrabaho ako, mainit dito sa amin. Pero yung ano ba, yung mental health ko, matino na siya. Hindi na ako nagagalit ng katulad dati na tulala ako parati, ganyan. Yung parang stress ako. Okay na tong ganito yung trabaho ko dito. Medyo busy din naman ako, pero kahit papano naman is hindi ako katulad dati na alam niyo nung 'di ba, kada ano ano ako sa inyo, nag ah, nagpo-post ako kung ano yung problema ko. Ngayon wala nang gano'n, parang ang tiwasay na ng ang payapa ng buhay ko dito sa bukid. So, nakaraang araw is nag-ani, ganyan. So, ano naman dito, marami naman kaming stock na palay, so hindi kami problema sa bigas. And then yung ulam naman is meron naman akong ipon and aside niyan is nangihingi din ako ng budget sa jowa ko, sa afam ko. Ayan, so every week akong pinapadalhan para makabili ako ng mga ulam-ulam namin. Ini-stock ko na lang siya sa ref para araw-araw akong hindi pumupunta sa pinaka-city talaga namin. So, ang ano lang dito, ang simple ng buhay. Hindi mo kailangan ng madaming pera dito. Nakakakuha ka ng buko kung gusto mo, ng mga prutas. Ngayon, meron akong mangga. Ayan, Indian mango. So, kumain din ako ng itlog ng manok na dyan lang kasi 14 piraso yung itlog ng manok. So, hindi niya yun kayang paanakin lahat or yung paanuhin, magha-hatch yung egg. So, hindi niya yung kaya kasi ang dami eh. Kaya kinuha ni mamang yung 4. So, tigdadalawa kami ng pamangkin ko na kinain yun. And, yung Tagalog ko, tapos yung mga mangga, makukuha mo lang sa gilid-gilid, saging, ayan, marami kaming stock na saging, papaya, mangga. So, hindi mo na kailangan na katulad sa Hong Kong na nabibili lahat. So, ang simple lang ng buhay dito, hindi mo kailangan na hindi mo kailangan ng pera dito. Kasi kahit wala kang pera, kahit 100, alam niyo yung laman ng wallet ko? 100 lang ata. Kasi nanginayang ako na itabi ko yung pera kung pwede naman na ibili ko ng paninda para sa grocery para kahit papano, 'di ba, tumutubo or nagkakaroon ng profit. So, nandun malaki, thanks God, ang laki na ng grocery namin. And ngayon kasi hindi ako natutulog ng maaga kasi nga nakakapagpahinga na ako. So, pagkatapos ko mag-vlog nito sa tanghali, matutulog ako. So, paggabi nagpapainom ako, yung mga barkada ko is umiinom. So, habang umiinom sila doon sa tindahan sa gilid kasi merong place na tindahan 'to tapos dito is bahay ng kapatid ko na hindi pa tapos pero may bubong na and may dingding. So, doon sila umiinom. So, doon din ako tambay. Habang tumatambay ako doon, meron ding mga tao na
napapadaan, bumibili, ganyan. Kasi ako lang yung shop na or ako lang yung store na bukas hanggang 12:00 ng gabi. Kasi 12:00 na kami natatapos minsan mag-ano, mag-inom, ayan. Pero hindi ako umiinom, ano lang, sabay lang ako sa kanila. Kasi nga sila talaga yung barkada ko simula't sa pool talaga. Sila talaga yung kasama ko mula bata kami, naghahabulan, naglalaro kami lahat-lahat. Sila yung kasama ko. Ayan, kasama yung kapatid kong lalaki kaya puro lalaki yung barkada ko talaga. Hindi ako makabarkada ng babae kasi nga ayoko, ang OA kasi yung ugali ko kasi tsaka yung the way ako na ano ba, the way ako kumilos panlalaki talaga siya. Kasi nga sanay ako na kasama sila. Kaya yun, napagkakamalan ako minsan, nachitsismis ako dito na ayun nga, meron na nga daw akong AFAM, tapos nagpapalandi pa daw ako sa mga barkada ko, ganyan. Tapos sinasabi din nila na parati ako umiinom na parang, palainom din pala 'yan. Pero hindi, hinayaan lang ako ng mama ko kasi alam niya na ano, wala naman akong ginagawang masama. So, ang iniisip kasi ng mama ko, i-enjoy ko muna yung meron ako ngayon dito, na masulit ko yung time na nandito ako ba, na 'pag umalis na ako papunta na ng US, hindi ko na aanuhin na regret na hindi ko nagawa dati yung dapat ginawa ko. So, ngayon, hinahayaan ko yung sarili ko na mag-enjoy. Pero ang kondisyon sa sarili ko, oo nga, matulog ako ng hating gabi, ganyan, late na. Pero kailangan 5:00 or 5:30 gising na ako kasi ano, nagtatrabaho na din kami dito. Kasi pagka mga 8:00 na, sobrang init na hindi mo na kaya yung sikat ng araw. Kaya ano pa lang, 7:30 or 8, tapos na, hindi na kami lumalabas ng bahay. Naliligo na kami, tapos na kami lahat, kumakain na kami ng almusal or ang ano kasi namin, almusal namin is kanin. Yun yung parang heavy breakfast namin. Ano talaga, rice na madami, tapos doon yung time na nag-uulam kami or nagluluto talaga si mamang ng ano, ng gulay na may karne, basta ano, pang heavy meal talaga. Tapos pagkatanghali, depende sa'yo kung kakain ka pa. Kasi ako hindi ako kumakain ng tanghali, mangga lang ako. Pero guys, taba ko na, malaki na ako. Hindi na maano yung pisngi ko. Mataba na nga ako, sabi ng mga barkada ko, lusog-lusog ko na daw eh. Kasi 2 beses lang ako kumain sa isang araw, sa almusal lang, tsaka hapunan. Pero madami ako kung kumain, ayan. Yun lang yung buhay namin dito, simple lang. Pero ano siya, masaya kasi nga, alam niyo yun, ito yung pangarap ko na buhay. Ito yung buhay na dati ayoko kasi nga, mambubukid yan, mahirap, ganyan, ganyan, parang ganyan. Pero ngayon, kahit sabihan mo kung mahirap, kahit sabihan mo kung ano, okay lang sa akin. Masaya ako, nag enjoy ako. Tapos may mga tanim ako ng mga okra doon, malalaki na sila. Basta parang ini-enjoy ko talaga yung time na nandito ako, na masulit ko 'to kasi 'pag umalis na ako dito, ko 'tong lahat, ayan. So, yung mga gawain na pangbukid talagang tina-try ko kahit hindi ako marunong katulad nung magtanim ng mais, hindi talaga ako marunong niyan. Pero sinusubukan ko talaga, tinatawanan nila ako kasi iba talaga yung ano, pero at least kahit papaano 'di ba, nagta-try ako ng best ko na ayan, nagsisipag. Yung advantage din kapag naging katulong ka sa Hong Kong, ano ka, walang pahinga yung trabaho diyan. Parang ganito din dito, nahihiya na lang yung mama ko sa'kin kasi nga 'pag nagsimula akong magtrabaho, hindi na ako titigil niyan hangga't hindi ako nakakaligo, ganyan. So, yung mama ko kahit na ayaw niya ng kumilos kasi nga, parang gusto niya ng magpahinga, pero nakikita niya akong kilos ng kilos, parang nahihiya siya. Sabi ko sa kanya, "Hayaan niyo lang ako kasi sanay ako na ganito, na hindi nagtitigil or hindi humihinto hangga't ewan ko, katulad kanina, galing ako sa bukid ng umaga, nanguha ako ng kahoy, ta's pag-uwi, kumain. Pagkatapos ko kumain, naglaba ako ng ano, ng mga damit. Ayan, kasi araw-araw kami naglalaba dito. Tapos, nag-pack ako ng ice, kasi ice water lalagay sa ref. And then, nag-refill ako ng tubig, lahat-lahat. Kasi guys, tag-init ngayon dito sa amin. Yung gripo is hindi nakakaakyat dito sa taas ng bahay. So, nasa baba. Kailangan bitbitin ko talaga yung mga balde-balde para i-refill yung tubig sa CR. Ayan, 2 CR namin, labas tsaka loob. So, 2 yan. Tapos yung hugasan namin sa kusina. So, ang dami kong ginagawa. Kaya yung sabi ng mama ko, tama na yan, pahinga ka na.